Bumalik na ang dating Jamal Murray dahil umiscore lang naman siya ng career high na 55 points laban sa Portland Trail Blazers at sinamahan din ito ng triple-double scoring ni Nikola Jokic na may 26 points, 15 rebounds at 10 assists. Sa kabila naman ay pinaunahan naman ni Anthony Simmons ang Portland Trail Blazers na may 26 points at 6 assists. Pero bigo siya na dalhin ng panalo sa kanyang koponan, kaya naman ang Denver Nuggets ang nanaig sa laban. Ang final score naman ng laban na ito, 121 sa Portland Trail Blazers at 132 naman sa Denver Nuggets. Kaya naman dahil sa panalong ito, malapit na ang Denver Nuggets sa top 2 spot ng standing sa West. Ang laban naman ng Los Angeles Clippers at Memphis Grizzlies, hindi makahabol ang Memphis Grizzlies nang matambakan sila ng 18 points ng Clippers sa third quarter. Kaya naman sa dulo natapos ang laro sa score ng 114 sa Memphis at 128 naman sa Clippers. Ang nanguna naman para sa Clippers ay si Kawhi Leonard na may 25 points, 5 rebounds, 4 assists and 3 steals at ang katandem naman niya na si James Harden ay muntik na makakuha ng triple-double na may score na 18 points, 10 assists at 8 rebounds. Sa kabila naman ay nanguna si Desmond Bane na may 23 points, 6 rebounds at 4 assists. Kaya dahil dito, malapit na bumagsak sa third spot ng West ang Memphis Grizzlies. Natanggap naman ng Golden State Warriors ang unang pagkatalo na kasama si Jimmy Butler kontra Dallas Mavericks dahil naghalimaw lang naman si Kyrie Irving at umiscore ito ng 42 points sa laban. Nanalo sila na walang Daniel Gafford, PJ Washington, Anthony Davis at Derek Lively sa lineup. Sa Golden State naman ay pinangunahan ito ni Stephen Curry ng 25 points at si Butler naman ay mayroon 21 points sa laban. Nahirapan naman ang Los Angeles Lakers sa mga tore ng Utah Jazz dahil ang points in the paint ng Lakers ay 36 points lamang samantalang meron 54 points ang Utah Jazz. Dito na makikita ang kahinaan ng Lakers sa pinta dahil wala silang maayos na sentro na panapat sa mga teams na may elite na center at power forward katulad ng Utah Jazz. Pinuntosan lang naman sila ng 32 points ni Markkanen, 16 points kay Kessler at 17 points kay John Collins. At isama na rin natin dito ang 21 points ni Jordan Clarkson. Sa kabila naman ay nakapagtala ng 19 points si Hachimura, 18 points kay Lebron at 16 points naman kay Luka Doncic. Sa tingin nyo ba, kaya ba ng Los Angeles Lakers makipagsabayan sa playoffs sa mga bigatin teams na may bigatin centers katulad ng Denver Nuggets na may Nikola Jokic? At sa apat na tore naman ng Mavs na si Gafford, Davis, Washington at Derek Lively.